Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-11 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo na ating mga balita, lalaki pinagbabaril sa sariling tahanan sa bayan ng Bako. Inangkat na bigas ng NFA mula sa bansang Vietnam, mabenta ayon sa ilang retailers. At presyo ng bawang sa pamilyang lungsod, bumaba na. At sa detalye na ating mga balita, halos isang buwan mula na ipamahagi sa mga authorized retailers ng National Food Authority ang angkat nitong bigas buhat sa bansang Vietnam. At sa pagtatanong ng Newsline team sa ilang retailers, ayon kay Rodolfo Perez, may-ari ng isang retail outlet sa pampublikong pamilihan sa lungsod. Naging mabili ito kumpara sa ilang well-milled rice kung saan halos nakapagbebenta pa sila ng 20 kaban kada linggo. Ang pagtanggap ng NFA rice, yung bigas ng Vietnam rice, imported rice, ay napakaganda para sa tao sa atin sa Luzon ng Harapan. Sapagkat napakaganda ng bigas, buong buo at isa pa, well-milled rice yan at puting-puti, napakagandang isa. Ang bigas na binibigay sa amin ng NFA sa Bigasang Bayan, 40 sako. Ito ay pinag-ahati sa isang linggo. So yung Lunes hanggang Merkules, 20 kaban. Then yung Webes hanggang Linggo, 20 kaban ulit. Ang nasabing bigas ay isa lamang sa nakitang solusyon ng pamahalaan laban sa tumataas na presyo ng commercial rice, kung saan pumapalo at naglalaro ito sa presyong 36 hanggang 47 pesos kada kilo depende sa klase. 32 pesos kada kilo naman ang nasabing angkat na bigas at mabibili lamang sa mga pinagkalooban ng NFA ng mga retail outlets, kung saan tiniyak rin ng mga manininda na di ito nalalahukan gaya ng ibang napabalita mula sa ibang lugar. Limitado rin sa 1 hanggang 2 kilo ang maaaring bilhin ng isang retailer o ng isang consumer upang mapagbigyan umano ang ilan pang mga kababayang makabili ng murang presyo ng bigas. Sa kabila naman nito, walang anumang naging epekto sa presyo ng commercial rice ang nasabing bigas at nananatili pa rin ito sa kasalukuyang halaga. Sa ibang balita, kinumpirma ni Oriental Mindoro Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig na nagkaroon ng kaso ng pamiminsala ng scale insect o mas kilala sa tawag na kokolisap sa lalawigan. Ngunit kontrolado ani ang paninira ng mga ito dahil sa mga kaibigang kulisap at maayos na ecosystem sa lalawigan. Aniya pa, 4 na bayan sa lalawigan ang tinamaan ng sakit ng niyog dulot ng scale insect na kinabibilangan ng bulalakaw, rohas, bungabong at sokoro. Ngunit tiniyak nito na naging matagumpay ang pagkontrol dito dahil na rin sa pinaagang information dissemination sa mga nasabing lugar na naghatid ng iba't ibang kaalaman upang mapigil at mahinto ang nasabing sakit. Dagdag pa nito na di pa nararapat sa Silangang Mindoro ang pag-spray ng insecticide sa mga coco farm dahil sa maaaring madamay dito ang mga kaibigang kulisap na kumakain sa mga itlog ng kokolisap na pumipigil naman sa pagdami ng mga ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with a future we're planning for.
Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Sa pagpapatuloy pa rin ng satellite voters registration ng City Comelec, nagtungo sila sa Barangay Bayanan 1 ika-11 ng buwang kasalukuyan upang bigyan ng pagkakataon na makapagrehistro ang mga residente nito nang hindi na kinakailangang bumiyahe patungo sa kanilang tanggapan sa kalunsuran. Ang naturang barangay ang ika-11 sa mga barangay sa lungsod na napuntahan ng City Comelec at nakatakda pa silang magtungo sa iba pang barangay. Samantala ayon kay Bayanan 1 Barangay Captain Randy Rosales, natutuwa sila sa kooperasyon ng kanilang mga kabarangay sa nasabing gawain sapagkat halos karamihan aniya ng kanyang mga kabarangay ay hindi pa nakakapagrehistro bilang botante. Dito po ikuan niya kapag po, kasi may mga trabaho po yung iba po sa Manila. Ngayon po pagka katulad po ng ganitong registration nakakataon naman po sila na hindi makauwi. Minsan nga po dito, pagka eleksyon, hindi rin po sila makaboto sa kadalanan nga po sila may mga trabaho din. Pero meron namang iba, kahit nasa trabaho sila, umuwi sila dito, makaboto na. Samantala, itinalaga ang buwan ng Hulyo bilang National Disaster Consciousness Month na naglalayong pataasin pa ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa kahalagahan ng pagiging handa sa kalamidad. Una ng buwang kasalukuyan, opisyal na nagbukas ang NDCM kung saan dito sa lalawigan. Isa sa naging highlight ang distribusyon ng disaster kits sa ilang barangay. Sa kasalukuyan naman, pinaghahandaan ng iba't ibang ahensya ang gagawing rescue capability demonstration kung saan makikita ang kakayahan at kaalaman ng mga kawani ng bawat tanggapan na may kinalaman sa disaster response. Abala rin ang pamahalang lalawigan at katuwang na ahensya nito sa nalalapit ng pag-alaala sa ika-20 taon ng 1994 earthquake, kung saan iba't ibang aktibidad rin ang nakalatag upang higit na ipabatid sa mga mamamayan ang panganib na maaaring idulot ng lindol at mga bagay na dapat gawin sakaling magkaroon nito. Paano nga ba tayo magiging handa sakaling magkaroon ng kalamidad? Ano ang ating dapat malaman? Sa mga panahon ng sakuna, paano nga ba tayo maliligtas? Magkaroon ng tamang kaalaman? Makiisa sa talakayan ngayong Sabado, ika-12 ng buwang kasalukuyan sa Newsline City Talk kasama mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Maging handa, alamin ang mga dapat gawin sa oras na magkaroon ng iba't ibang uri ng kalamidad at sakuna. Tumutok sa Newsline City Talk, ganap na 6:30 ng gabi, live sa TVNet Channel 10. Ang tabayanan ng iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang #1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline.
For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kamakailan lamang matapos pumalo sa halos 300 piso kada kilo ang bawang sa pamilihan at naging malaking isyu sa buong bansa na naghatid ng malaking epekto sa mga mamamayan, partikular yung nasa sektor ng pagnenegosyo na gumagamit ng nasabing produkto gaya ng karinderya. Umaga na yung 11 ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Muling bumisita ang Newsline team sa pampublikong pamilihan ng lungsod ng Calapan at nakita na pumapalo sa halos 100 piso kada kilo ang ibinaba ng presyo nito na dating naglalaro sa 280 hanggang 300 pesos. Bagamat walang maiturong dahilan ng mga manininda hinggil sa nasabing pagbaba, naniniwala naman ng mga ito na sanhi na rin ito ng anilay pagtaas ng produksyon at supply nito sa merkado at inaasahan pa ang posibilidad ng pagbaba nito sa mga susunod na araw o buwan, depende sa magiging lagay ng panahon. Samantala, wala namang nagiging paggalaw sa mga pangunahing presyo ng gulay, karne at isda sa pamilihan dahil sa maayos umano at maganda ang supply ng mga ito. Sa ating police report, Ika-2 ng Hulyo kasalukuyang taon, isang lalaki ang sugatan matapos pagbabarili ng armadong lalaki o ng mga armadong lalaki sa loob ng kanyang tirahan sa barangay Mangangandos, bayan ng Bako. Kinilala ang biktima na si Marlon Andaya, 31 anyos at residente ng nasabing barangay. Sa ulat ng